Itong lansang naaamoy mo sa amin, dala to na sipag namin para makapagtrabaho. Itong amoy na to ang bumuhay sa amin ng ilang taon. Nagpatapos ng pag-aaral sa dalawa naming anak. Yang amoy na basura yung pag-uugali, anong naitulong sa amin, ha? Wala kang karapatan na patirahin sa bahay na to ang mga walang kwenta na yan. Bakit mo ba kinukup-kup yung mga batugan na yan? May pamilya na sila, di ba? Nag-asawa ng maaga yung mga kapatid mo tapos ang gagawin mo yung anak ko ang bubuhay sa kanila? Sige, total naman masama na ang ugali ko sa mga kwento mo. Ipapakita ko na lang sa'yo kung gaano nga ako kasama. Hoy, ikaw na matanda ka? Ang bastos mo naman magsalita. Nakakaiya naman sa'yo, di ba? Pinakitunguhan ka nga namin na maayos pero ikaw to nagmamatigas na akala mo naman talaga kalaban mo kami. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit gusto mo magalit at ilayo sa amin ang anak namin. Dahil ganyan na gusto mo eh. Samantalahin ang kabaitan niya para maging sunod-sunuran sa'yo. Aba, hindi ako papayag niyan. Hindi ko pinalaki ang anak namin para ganyanin mo. Hindi namin pinaghirapan na mapaaral yan para buhayin yung mga batugan na yan. Kung hindi kayo mapaalis ng anak ko, ako ang magpapaalis sa inyo. Wala na kayong karapatan kay John John. Sinabi na nga sa inyong wala siyang pakialam sa inyo, di ba? Hindi nyo lang kasi matanggap na mas mahal ng anak nyo ang pamilya ko kesa sa inyo. Kaya ganyan kayo kasi bitter kayo. Ang gusto nyo yung asawa kong bubuhay sa inyo. Ang kapal naman ng mga mukha ninyo. Hindi na kayo nahiya. Tapos kayo pa talagang nag-eskandalo, ano? Ibang klase kayo, ah. Umalis na kayo rito. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Isa talaga sa mga madalas na hindi magkasundo ay ang biyenan at ang manugang. Halos walang kamatayan na issue kung sino ba ang dapat na magpakumbaba. Dahil yun din ang problema ng mag-asawa na Gracia at Phil, lalo na sa manugang nila. Ngunit sadyang lahat ng bagay ay may hangganan. May kaparusahan ba para sa salbahe na manugang? Andiyan na naman yung magulang mo. Anong oras ba aalis ang mga yan? Pinaupo mo pa talaga sa sofa, ha? Alam mo na ngang kalilinis lang yan eh. Mangangamoy malansa na naman yan. Sa susunod nga kapag papupuntahin mo rito mga magulang mo, ang sabihin mo maligo naman muna sila. Hindi yung kagagaling lang ng palengke eh. Dito agad ang punta. Yung anak natin, pinapunta mo agad doon. Hindi ka naman nag-iisip. Love, katatapos lang naman kasi nila magtinda sa palengke. Hayaan mo na, matatanggal din naman yung amoy ng lansa eh. May binigay pa nga silang isda para sa atin. Pwede natin yung pang-ulam mamaya. Kung hindi sila maglilinis bago pumasok sa bahay natin, wala lang din na kumuha tayo ng kasambahay para lang mabango dito. Naiinis ako. Bahala ka dyan. Hindi ako lalabas doon. Sabihin mo tulog ako. O kaya masama ang pakiramdam ko. Amoy lang naman ang isda yun, love. Kahit na. Ayoko nga kasi ng ganong amoy. Kunin mo yung anak natin, paliliguan ko. Ayoko maging kaamoy yun ng mga magulang mo. Palisin mo na rin sila kaagad ha. Baka mamaya may pakialaman pa yan dito eh. Bantayan mo rin. Baka may kunin at iuwi sa kanila. Wala akong tiwala sa mga magulang mo. Tinitiis na lang ni John John ang mga panlalait ng kanyang asawa sa mga magulang niya. Nagbebenta ng isda sa palengke ang mga magulang ni John John. Ilang dekada na nilang ginagawa yon. Sa katunayan, yun ang bumuhay sa kanila. May kapatid pang panganay si John John, pero sa ibang bansa ito nakatira. Wala pa namang asawa, ngunit mas pinili na umalis ng Pilipinas. Ang tinutukoy ni Jamaica na amoy malansa, yon ang dahilan kaya maayos ang buhay nila ni John John. Kung hindi dahil sa mga isda, hindi naman makakapag-aral sa magandang universidad ang asawa niya at hindi ito makakakuha ng magandang trabaho. Hindi sana sila mayaman. Pwede naman na sanang tumigil ang mag-asawa na magbenta ng isda, ngunit ang sabi nila, ano naman daw ang gagawin nila kung titigil sila? Wala rin naman silang ibang pagkakaabalahan. Parehas lang silang mag-asawa na maiinip sa bahay. Isang araw, habang nasa trabaho si John John, bumisita na naman ang mag-asawa sa bahay ng anak nila. May dala silang regalo para sa apo nila. Sigurado ka ba na kasya sa apo natin ito? Parang ang liit naman kasi. Sana nilakihan natin para kahit lumaki siya, masusuot niya pa rin. Ano ka ba? Hihintayin mo pang lumaki ang bata bago masuot. Luluma rin naman yan. Ayos na yan.
Teka, nasaan ba si Mira? Si Jamika ba nasaan din? Ineng, pasabi nga kay Jamika na nandito kamo kami. Ay, umupo na nga lang muna tayo. Ha? Bawal? Ano bawal? Bakit naman bawal tong upuan? Basa ba to? Sinabi ng kasambahay na pinagbilinan siyang huwag magpapaupo kapag malansa. Natatakot pa nga na magsabi ang kasambahay. Mukha pa namang masungit ang mag-asawa. Lalo na si Gracia, parang laging salubong ang kilay niya. Kahit na ang totoo nun, ganun lang talaga ang itsura niya pero hindi ibig sabihin na masungit siya. Nasaan ba siya? Hindi naman kami malansa. Hindi kami nagtinda. Isa pa, hindi naman kami uupo kung alam naming basa kami o kung amoy malansa man. Tawagin mo nga. Sinabi na natutulog daw ito at ayaw magpaistorbo. Baka kapag ginising niya, siya naman daw ang pagalitan. Kaya walang nagawa ang mag-asawa kundi ang umuwi na lang. Iniwan na lang nila ang binili nilang regalo para sa apo nila. Alam mo, kapag nandun tayo parang ayaw lumabas ng bata na yon. Nahihiya ba siya? Baka naman kasi tulog lang pag andon tayo. Lagi na lang tulog? Aba, anong ginagawa niya sa bahay nila? Dahil ba may kasambay sila, ganun na siya? Hindi nakikilos? Paano kung dumating ang isang araw na sila na lang ang may iwan at hindi na kailangan ng kasambahay? Hayaan mo na. Ikaw naman. Malay mo na puyat dahil sa apo natin. Bilang ina, ramdam ko naman yan noon. Lalo na 2 bata ang pinalaki ko. Yun na nga eh. Isang anak pa lang nila yan. May kasambahay pa siya. Siguro naman mas magaan ang buhay niya kaysa naman sa'yo o sa ibang mga ina na walang katuwang alagaan ng mga anak nila. Mano man lang sana na lumabas siya para makausap tayo. Hayaan mo na. Malay mo sa susunod niyan, kausapin na tayo. Nahihiya pa yun. Nahihiya. Ilang taon na sila ni John John. Nakitira pa siya sa atin noong magkasintahan pa lang sila. 1 taon siyang nakituloy nung lumaya siya sa kanila. Simula nung lumipat sila ng bahay, parang hindi na tayo kilala. Hindi dapat ganun. Oh, baka tumaas ang dugo mo. Kumalma ka lang. Sa susunod, imbitahan na lang natin silang pamilya dito sa bahay. Magluluto ako para sa ating lahat. Hindi mo lang nakita ang apo natin, ang init na ng ulo mo. Ang sabi ko sa'yo, kung dinamihan natin ang anak natin, edi marami din sana tayong apo ngayon. Tingnan mo si Maring Ging, 10 ang anak niya. Ang dami niyang apo na nasa kanya. Ayoko naman ng ganun. 2 na nga lang, hirap na tayo itaguyod. Ang iniisip ko lang, sana naman hindi masama ang ugali na napangasawa ng anak natin. Yung pa naman ang mahirap. Dahil baka mahati ang desisyon ng anak natin. Malamang wala siyang ibang dapat kampihan kundi ang asawa niya. Ayoko naman dumating ang araw na magkalimutan na lahat dahil lang sa masamang pag-uugali. Alam mo, matanda ka na talaga kasi ganyan ka na mag-isip. Huwag mo na yun alalahanin. Mukha namang mabait si Jamika. Basta mabait lang din tayong makitungo sa kanya. Magiging maayos ang lahat. Yun ang buong akala ni Gracia dahil ang totoo, kakaiba ang pag-uugali ng manugang niya. Kahit na anong buti ng pakikitungo nila rito, hindi man lang nagiging mabait sa kanila. Ramdam nila yun. Lalo na sa tono ng pananalita nito. Kung di lang pinipigilan ni Gracia ang asawa niya, maaaring nag-away na ang dalawa. Mabuti na lang din kahit na paano, marunong magpigil ng kanyang emosyon si Phil. Gaya na lamang isang araw, naunang nagpunta si Gracia sa bahay ng anak niya. Dahil may mga hindi pa naibebentang isda sa palengke at ang asawa niya muna ang tumao sa pwesto. Susunod na lang daw ito kapag naibenta na ang lahat. Habang nasa kusina si Gracia, biglang dumating ang manugang niya. Ano ba naman yan? Bakit nyo naman hinahawakan yan? Ang mahal ng plato na yan, baka mahulog o mabasag nyo yan. Hindi nyo naman yan mapapalitan eh. Nasaan ba si Linda? Bakit ikaw yan dito? Nagbanyo lang siya. Tumutulong ako para naman mapabilis yung trabaho. Kaya ko naman to eh. Maingat naman ako sa gamit. Maingat, tapos kapag nahulog yan, magsusorry lang kayo. Ang mahal ng bilik ko dyan para masira lang ha. Limited edition yan. Sanay kasi kayo na plastic na platong gamit, kaya okay lang kapag nahulog. Bitawan mo nga yan. Hindi, okay lang. Kaya ko to. Ay! Ayan na! Sinasabi ko na nga be, nabasag na. Ang tigas naman kasi ng ulo mo.
Alam mo na nga na hindi ka naman sanay humawak ng mamahalin eh. Pinagpipilitan mo pa. Yang kamay mo, sanay lang yan sa mga cheap na gamit. Kaya ayoko may ginagalaw kayong kahit na ano dito sa bahay namin eh. Kasi alam ko na masisira at masisira nyo lang. Hindi nyo naman alam kung magkano ang halaga nito. Hala, pasensya ka na ha. Hindi ko naman sinasadya. Inagaw mo kasi kaya dumula sa kamay ko. O ayan, dadaanin mo na lang sa pasensya. Eh kung pabayaran ko kaya yan sa'yo? Magkano ba yan, nak? San ba yan mabibili? Kahit buhay mong ibayad mo, hindi mo yan mabibili. Ay, nakaka-stress. Bumibisita lang kayo rito para manggulo. Kung hindi kayo magdadala ng mabaho at malansang amoy, maninira naman kayo. Ugali talaga ng mga squatter. Pasensya ka na talaga ha. Ibibili na lang kita ng bago niyan. Ay, buisit! Dapat ay kakain sila ng sabay-sabay nung araw na yon. Ang hinihintay na lang ay ang pagdating ni Jonjon at ni Phil. Pero dahil nga sa nakasira na ang matanda, hindi na natuloy. Inis na inis kasi ang manugang niya. Hindi na naman ito lumabas ng kwarto. Hindi na rin naghintay si Gracia na paalisin siya. Umuwi na lang siya at sinabi sa asawa niyang wag nang pumunta sa bahay ni na Jonjon. Kaya nung nakauwi na rin si Phil, nagtataka siya sa kung ano ba talaga ang nangyari. Hindi mo naman pala kasalanan kung nabasag mo yung plato eh. Isang piraso lang naman yun at normal naman na nakakabasag ng pinggan. Mahal nga kasi yun. 1,000,000 ba ang halaga ng isang plato na yon? Hindi naman. Pero siguro, baka ano yun, yung nabibili sa mall. Ano bang akala ni Jamika sa plato natin? Mas mahal pa yung mga gamit natin sa mga bagong bili nila. Yung mga plato natin na yan, mukha lang yan luma. Pero kapag inalam niya magkano totoong presyo niyan, baka magulat siya. Yung mga gamit natin na nakatago, kapag ibinenta yun, mahal yun. Kaya makabili ng 3 hanggang 4 na beses ng presyo ng buong bahay nila. Nung nandito siya, nabasag niya pa nga yung kupita ng lolo ko. Mahal yun. Galing pang ibang bansa. Pinamukha ko ba sa kanya na mahal yun? Ilan ba yung plato na nabasag niya noon? Hindi lang yun, pati yung iba nating gamit. Mukha lang mga luma yan pero hindi niya alam kung magkano ang halaga ng mga yan. Hindi ka naman kasi nagsasalita eh. Hayaan mo na. Siguro bibilhan ko na lang sila ng bagong plato. Hindi. Wala kang bibili na kahit ano. Naiinis na ako sa pag-uugali ng babae na yun ha. Kausapin mo ang anak natin. Kung hindi magbabago yung asawa niya, baka makapagsalita talaga ako ng hindi nila gusto. Kasalanan ko rin naman kasi. Kahit na. Inamin mo naman humingi ka na rin kamo ng pasensya. Hindi pa rin yung sapat para sa kanya? Ang taas naman ang tingin niya sa sarili niya. Huwag niya lang talaga hintayin na ako magsalita. Mas hindi niya kakayanin ang mga lalabas sa bibig ko. Wag na, ano ka ba naman? Palampasin mo lang to. Baka nabigla lang din yung bata kasi nga bagong bili ng mga gamit nila. Nag-iingat lang siya. Ako naman yung nakasira. Huwag mo nang patulan. Kawawa naman ang anak natin kapag sa kanya naglabas ng sama ng loob ang asawa niya. Ay hindi pwedeng puro na lang hayaan. Hindi na ako natutuwa sa ugali nun. Kung talagang gusto ko ng gulo, matagal nang nagkandaletse-letse ang buhay ng babaeng yon. Kung hindi lang siya pinakasalan ng anak natin at kung hindi lang talaga siya nanay ng apo ko, nako, pinatalsi ko na yan dito. Sa susunod kasi, ipakita mong hindi ka pwedeng basta na lang ginaganyan. Hindi ka kung sinong matanda lang ha. Ipakilala mong nanay ka ng asawa niya. Huwag ko lang talaga matsyempohan yan eh. Sinasabi ko talaga sa kanya. Ang daming paliwanag ni Gracia sa kanyang asawa para lang wag itong magalit sa kanilang manugang. Ngunit noon pa man, ramdam na ni Phil na ayaw sa kanila ni Jamika. Kahit na ano pang gawin nilang kabutihan dito, ang salbahe talaga nito. Ilang araw pa ang lumipas, napilitan si Jamika na pumunta sa bahay ng mga biyenan niya dahil isinama sila ng asawa niya. May kaunting salo-salo na naman kasi. Dapat talaga noon ay 1 beses sa 1 linggo. Paraan din daw yon para magkakilala sila. Yun din kasi ang nakasanayan ni Gracia noong bago pa lang silang mag-asawa ni Phil. Para bang naging tradisyon na nila. Pero nung ando na sila sa bahay ni Gracia, nakasimangot lang buong maghapon si Jamika. Baka naman sumayad na yung uso mo sa sahig. Hindi ka ba marunong umiti? Huwag mo na pansinin. Baka naiinitan lang. Sanay siyang may aircon sa kanila. Hindi pa ba siya nilalamig? Nakatapat na yung 2 electric fan sa kanila.
Ikaw ang init na init dun sa kusina. Iba naman kasi ang lamig ng aircon, kahit na dalawa pa yan, ang init naman ng singaw. Dapat kasi pinapunta na lang kami kung kailang gabi na eh. O kaya yung tapos na magluto. Pati yung anak ko init na oh. Mamaya to susumpungin naman to ng topak niya eh. Wala naman akong nakikitang problema dyan sa bata. Maayos naman siya naglalaro dyan eh. Kaya nga ganitong oras ka pinapunta rito para naman tumulong ka sa kusina. Ganun ang ginagawa ni Gracia noon sa mga magulang ko. Ako naman tumutulong sa ginagawa ng tatay niya kapag nandun kami sa kanila. Kaya nga maayos ang samahan namin sa kanya-kanya naming pamilya eh. Kayo yon. Bakit kasi dinadala niyo yun sa amin ni Jonjon? Pinapangunahan niyo naman kasi palagi. Pwede naman maging maayos, basta huwag kayong pakialamera. Yun lang naman ang dahilan kaya hindi nagkakasundo magbiyan at manugang, no? Anong nangyayari dito? Paano yung mga magulang mo? Sila ang pagsabihan mo. Nananahimik na nga ako rito eh. Parang lahat na lang ng ginagawa ko masama sa kanila. Ano ba kayo? Baka masira na naman tong araw na to. Sa halip na magtalo-talo, siguro nga, wag na lang magpakialamanan. Hindi ko naman siya pinakikialaman. Ayoko kasi yung taong lagi nakasimangot na akala mo lagi minamala sa buhay. Ang bigat ng energy ng ganun tao. Ako, madali akong pakisamahan. Pero hindi kami yung palagi na lang iniintindi at makikisama. Ano po bang ginawa ni Jamaica? Wala naman. Nakaupo lang ako, no? Hindi ako makangiti dahil nga naiinitan ako. Alam mo namang hindi ako sanay sa init. Kaya nga laging bukas ang aircon sa kwarto natin eh. Ewan ko ba dyan sa tatay mo? Bakit pati yung pagsimangot ko kailangan niyang punahin? Di ko naman sila pinupuna. Tay, hayaan nyo na lang po si Jamaica. Ay, hindi pwede yung ganyan na palagi na lang hahayaan. Phil, ano ka ba? Ayoko na. Uuwi na lang ako. Ikaw na lang dito. Iwan ko na lang muna yung anak natin. Isabay mo na lang pauwi. Tutal, mukhang gusto ng tatay mo na kayo lang nandito. Oo na. Tanggap ko namang ayaw nila sa akin. Wala akong sinabi na hindi kita tanggap. Nak, huwag ka na muna umalis. Paluto na yung ulam natin. Hindi na. Love, huwag ka na muna umalis. Bahala ka dyan. Hindi mo naman ako mapipilit, no? Umalis nga si Jamaica. Hindi niya hinintay kung susunod ba sa kanya ang asawa niya. Basta pinaramdam niyang masama si Phil. O kaya, mas may mali rito. Maging si Jonjon, hindi na rin alam ang gagawin niya. Paano ba naman, paluto na talaga ang pagkain. Ang daming niluto ng nanay niya. Ang mangyayari lang, iiwan lang nila para sa hindi pagkakaunawaan. Sige na, anak. Sundan mo na yung asawa mo. Paano naman po yung ma? Ayos na yon. Ipamimigay ko na lang yung ibang ulam sa kapitbahay. Sundan mo na yon. Baka kayong dalawa pa ang hindi maging maayos niyan. Ayoko naman na may pag-aaway kayo sa bahay nyo. Sorry po. Basta kausapin mo na lang ang asawa mo para hindi laging ganito. Sa totoo lang, hirap na rin si Jonjon kung anong gagawin niya. Kilala niya ang mga magulang niya. Mababait ang mga ito kahit nga sa ibang tao. Kaya alam niya sa sarili niya na imposibleng magiging masama sila sa sarili nilang manugang. Alam niya rin na minsan talaga hindi maintindihan ang ugali ng asawa niya. Pero dahil yon ang asawa niya, hindi niya naman pwedeng palaging masamain. Nag-iisip na lang siya ng ibang paraan kung paano niya pag-aayusin ang asawa at mga magulang niya. Hanggang sa nagpasya siya na ilabas ang mga ito kahit na 2 araw lang. Kumuha siya ng resort kung saan doon sila magsasama-sama. Habang planado na ang lahat, sina Phil at Gracia naman ang nagdadalawang isip. Pwede naman nating subukan, di ba? Wala naman sigurong mawawala. Baka ito rin yung magandang paraan para para magbati na kayo ni Jamaica. Hindi kami magkaaway dalawa. Napagsasabihan ko siya bilang nakatatanda sa kanya. Wala naman akong tinatanim na sama ng loob eh. Ang ayoko lang yung pagiging salbahe niya. Na kung may problema siya, pwede niya namang sabihin. Ayun na nga. Baka naman kinausap na ng anak natin yung asawa niya. Para maayos na rin yung hindi pagkakaunawaan. Gusto na lang din ng anak natin na ilabas tayo. Intindihin na rin natin yung manugang natin. Na baka hindi nga siya sanay sa tradisyon na meron tayo. May magagawa pa ba ako? Kahit naman yata sabihin ko na hindi ako sasama, pipilitin mo pa rin ako eh. Ayaw mo ba akong makitang nakabikini ron? Ewan ko sa'yo. Pero sana nga nagbago na ang ugali ng batang yun. Ang ayoko lang din baka pati anak natin masanay na. Kaya magbago rin ang ugali. O kaya baka pati yung magiging apo natin.
Umaasa pa rin silang magiging maayos ang lahat hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. Hindi pa pala alam ni Jamaica na kasama ang dalawa. Ang buong akala niya, silang mag-asawa lang. Ay, ang saya ko pa kanina. Wala naman na ibang gagawin si nanay eh. Tsaka ang tagal ko na rin silang hindi naaaya na lumabas ng ganito. Iba naman yung room nila eh. Hindi rin naman nila tayo pakikialaman. Kahit na, hindi mo kasi ako iniintindi. Ang sabi mo para makapagpahinga tayo. Alam mo namang ugali ng mga magulang mo, lalo na yung tatay mo. Kanina nakatingin na naman sa akin, parang gusto niya siguro lagi akong nakangiti. Baka mamaya, masamay na naman niya na nakasimangot ako. Kung wala naman sigurong ikasisimangot, wag mo na lang gawin. Hindi na lang ako lalabas dito. Ano ba naman yan, love? Makihalubilo ka na lang. Baka yun ang gusto ni tatay. Kasi hindi ka pa rin naman niya gaanong kilala. Kahit naman nakatira ka noon sa amin, hindi naman siya matanong. Saka, mabait naman yun, di ba? Anong mabait? Baka hindi mo lang kasi nakikita. May masama ba silang ginawa sa'yo? Marami, hindi ko na lang gaano pinapansin. Gaya dati, anong oras na ako umuwi nun? Sinaraduhan nila ako ng pinto. Nung pinagbuksan nila, naiinis pa sa akin yung tatay mo kasi anong oras na raw yun. Maaga pa silang gigising para magbenta ng isda. Hindi ko alam yun. Wala ka nun, may assessment ata sa trabaho mo nun. Basta umalis ka nun papuntang QC. Nagsabi ako sa'yo na lalabas kami ng mga kaibigan ko. Anong oras ka na ba nun nakauwi? Mga bandang 1:30 AM na. Kapag ganun, nagsasarado na talaga sila ng pinto. Kasi dalawa lang sila ni nanay. Ang talama kasi ng mga akyat bahay dun sa lugar namin. May mga kapitbahay kami na pinapasok talaga. Kaya simula nun, bandang 9 PM pa lang, sarado na ang pinto. Kahit na. Alam naman nilang nasa labas pa ako nun. Tapos kapag kinatok magagalit? Matagal naman na yun, may dahilan din naman kaya ganun eh. Kasi kung 1 AM na yun, gigising na sila ng 2 AM kasi nga magbebenta pa sila nun sa palengke. Maaga silang umaalis sa bahay, mga bandang 3 AM. Aangkat pa kasi sila ng isda dun sa mas mura. Kung 1 AM mo sila ginising, sayang yung isang oras pa sana nilang tulog. Mas kinakampihan mo pa sila? Hindi ako magtataka kung sa susunod niyan hihiwalayan mo ko dahil sinabi nila. Hindi naman ganun ang mga magulang ko. Hinahayaan nila ako magdesisyon. Saka pagdating sa pag-aasawa, lalo na may anak tayo, ayaw naman nilang basta ako makikipag-iwalay. Kaya nga inaayos ko eh, kasi nga kung may hindi kayo pagkakaintindihan, mabibigyan naman niya ng pansin para hindi na lumala. Basta ayoko. Dito na lang ako. Yung anak natin ang ilabas mo at makipagbanding sa kanila. Kahit na anong pilit ni Jonjon sa asawa, ayaw talaga nito. Kaya noong nasa labas na sila at kumakain ng hapunan, hinanap ni Gracia ang manugang nila. Masama raw ang pakiramdam Masama pala ang pakiramdam. Sana sinamahan mo na lang dun sa kwarto niya. Ang sabi naman, pwede naman dalhin yung pagkain dun, di ba? Oo nga naman, kasi kami ng tatay mo, ayos lang naman kami rito. Mamaya na lang po, tulog siya eh. Sayang naman, hindi man lang niya na-enjoy tong lugar na to. Ang ganda pa naman, naliligo ako kanina, hindi malamig yung tubig. Dapat pala hindi na lang muna tayo umalis. Yung maayos sana ang pakiramdam ng asawa mo. Hindi naman pwede yung nasa labas tayo nagsasaya habang siya nandun lang lagi sa kwarto niya. Pinainom mo na ba yun ng gamot? Tapos na po. Kain na po tayo para mamaya makapagpahinga kayo. Bukas ulit maligo, baka okay na po siya nun. Hindi pa naman sanay na magsinungaling si Jonjon, pero wala na siyang nagawa. Hindi naman niya pwedeng sabihin na ayaw ng asawa niyang makisama sa mga biyenan nito. Hindi naman kasi ganon ang ugali ni Jamaica. Nagbago lang ito nung nagpakasal na sila at lumipat ng bahay. Doon na unti-unting lumabas ang kakaibang ugali ni Jamaica. Kinabukasan, maagang nagising si Gracia. Ang balak niya lang naman sana nung una ay magpainit at maghintay na magising ang asawa niya para makapagkape na silang dalawa. Ang kaso, naabutan niyang nasa labas na rin si Jamaica. Mukhang tulog pa ang asawa at anak nito. Nakita niya rin na naninigarilyo ito. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Kanina oo, ngayon hindi na. Baka naman nakakasama rin sa'yo yung paninigarilyo mo. Ito yung nakakasama sa akin eh, yung pakialamera. Sinasabi ko lang naman. Ligo tayo dyan mamaya oh. Ang sarap ng tubig, hindi siya malamig. Nakaka-relax pa ng katawan. Baka lang naman makatulong sa'yo.
Mas makakatulong pa sana sa akin kung kami lang ang nandito. Dagdag pa kayo sa budget. Imbis na sa amin lang gagastusin ng asawa kong pera niya, sumasabit pa kayo. Ay, hindi ba nasabi ni Jonjon na sasama kami? Ay, paulit-ulit nakakainis. Alis nga dyan. Saan ka pupunta? Malamang nga alis. Anong gusto mo, nandito lang ako? Ayaw nga kita makausap. Baka mamaya dumating yung asawa mo, magalit na naman sa akin yon. Kakaiba pa naman ang ugali nun. Mabait si Phil. Ganun lang talaga siya magsalita. Yung akala mo walang preno. Kapag may gustong sabihin, sasabihin niya. Huwag mo nalang damdamin. Kasi kahit naman sino magsabi, nakakainis siya minsan. Pero hindi naman ibig sabihin no na masama ang ugali ng asawa ko. Sus, malamang ipagtatanggol mo yun. Asawa mo yun eh. Baka naman sulsulan niyo pa si Jonjon kapag may babae yun. Para lang makaganti kayo sa akin. Ha? Ay, ang hina talaga ng utak ng mga matatanda. Babalik na lang ako sa kwarto. Lalabas na lang ako kapag wala na kayo. Ay, kaso pala uuwi na mamaya. Hindi man lang ako naging masaya dito. Ito yung 2 araw ng buhay kong kalbaryo para sa akin. Habang naglalakad palayo si Jamaica, dumating naman ang isa niyang biyenan. Sakto nakagigising lang nito, siya agad ang nakasalubong. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi sumagot si Jamaica. Nilampasan niya lang ang biyenan niya na para bang hindi niya narinig ang sinabi nito. Pero alam na alam ni Phil na malakas yun, kaya imposibleng hindi maririnig. Kaya umaga pa lang, iba na ang timpla ng matanda. Oh, ikaw naman ang nakabusangot dyan. Bakit na naman? Tara na, kakain na tayo doon. Hindi ako makikisabay dun sa kanila. Nasaan ba yung staff dito? Mag-order ako ng pagkain natin. Dito ka na lang, wag dyan. Papunta yung araw banda dyan eh. Mainit na yun mamaya. Ha? Bakit naman? Ang dami pa namang pagkain doon. Nag-order pa nga ng pritong talong ang anak natin. Saka yung paborito mong labong. Sabi mo kahapon gusto mo nun. O ando na. Sayang naman yun. Isa lang mangyayari niyan. Ako ang mawawala ng gana o ang manugang natin. Kaya mas maganda na bumukod na lang tayo. May nangyari ba? Hindi ba pwedeng wag mo na lang pansinin? Para na lang din sa anak natin. Kaninang umaga nasalubong ako ni hindi man lang ako binati. Mano sana na kahit mag-good morning lang siya. O kaya ngitian ako tapos sabihin sa akin kung saan siya pupunta. Hindi naman siguro yung kabawasan sa pagkatao niya, di ba? Ako pa nga unang pumansin sa kanya eh. Isa pa yun, hindi man lang sinagot ang tanong ko. Nakakabastos yun. Kahit namang gawin sa kanya yun, maiinis siya. Hindi niya pwedeng sabihin at idahilan sa akin na masama ang pakiramdam niya. Ayan na ang anak natin. Papunta na rito. Aayain na tayong kumain yan. Tara na kasi. Ay, Tay, ano pa pong ginagawa niyo dyan? Nandun na po yung pagkain natin, tara na po. Mamaya lang din, uuwi na tayo. Para kapag tapos ng tanghalian natin, maligo pa ulit kayo. Hindi pa kami nagugutom. Mamaya na lang siguro kapag tapos nyo. Tiran nyo na lang kami o kaya kahit hindi na. Ipa-order mo ako magbabayad. May problema na naman po kayo kay Jamaica? Sige na anak, pumunta ka na doon. Ang mahalaga naman dyan, kasama mong kakain ng pamilya mo. Laging pinapauna ni Gracia ang pamilya ng anak niya. Dahil nga naniniwala siya na kapag kasal na ang isang tao, ang una niyang pagtutuunan ng pansin ay ang sarili niyang pamilya. Nung lumipas na ang ilan pang mga oras, kinausap ni Phil ang anak niya. Nasa malayo silang dalawa, kaya walang ibang nakakarinig. Nakikita yon ni Jamaica. Ano naman kayo sinasabi ng matanda niyan sa asawa ko? Tingnan mo, maya-maya lang, may sasabihin na naman sa akin si Jonjon. Ako na naman ang pagsasabihan niya tungkol sa pag-uugali ko. Subukan lang talaga, may masasabi rin ako tungkol sa mga magulang niya. At hindi nga siya nagkakamali ng hinala. Nung nakauwi na sila sa bahay nila, kinausap na nga siya ni Jonjon. Huwag mo lang masamain, love. Paano naman kasing huwag kong mamasamain? Sabihan ba naman akong salbahe? Simula ngayon, ipapakita ko talaga sa kanila kung ano yung salbaheng alam ko. Huwag namang ganun, love. Medyo pansin ko rin kasi na ikaw yung may ayaw na makipag-ayos sa mga magulang ko eh. Ako naman maayos ako sa mga magulang mo, di ba? May utang pa nga sila sa akin, hindi ko na rin sinisingil. Pati ba naman yan kailangan pang sabihin sa akin, ha? Para namang inaano mo rito. Ang laki ng pakinabang ng mga magulang ko sa'yo. Huwag mo naman kasing tignan sa kabilang side yung pinupunto ko. Kaya nga inaayos ko na to eh. Wala naman din ginagawang masama sa yung mga magulang ko.
Masakit din naman sa akin kapag nalalaman kong ginaganon mo sila. Mababait sila. Kung may masasabi man sila na ayaw mo, open naman silang pag-usapan yun eh. Pero wag naman yung bastusan na kapag kinakausap ka, hindi ka kikibo. Ewan ko sa'yo. Hindi ka pa ready mag-asawa. Sana dun ka na lang sa saya ng nanay mo. Kung gusto mo, maghiwalay na lang tayo. Malamang sinasabi na siguro nila sa'yo na iwan mo na kami ng anak mo, no? Kakaiba naman ng mga magulang mo. Mas gusto pa talaga niya na mabuhay na walang ama ang apo nila. Walang ganyan sa usapan namin ni tatay. Kahit kailan hindi rin nila ako itutulak na gawin yan. Kung darating man ang panahon na gano'n ang mangyayari, isa lang ang ibig sabihin nun. Ako ang may problema, hindi ang mga magulang ko. Dahil una sa lahat, kung maghihiwalay tayo, desisyon natin yon. Ang pinapakiusap ko sa'yo, siguro naman kahit na ayaw mo sa mga magulang ko, kahit magpaka-plastic ka na lang kapag kasama sila. Kasi hindi naman tumatagal ng 1 linggo na kasama natin sila eh. Kung bibisita sila sa bahay, 1 araw lang. Minsan ilang oras lang. Para lang makasama ang apo nila. Kahit sa mga oras lang na yun nakasama natin sila, magpanggap ka na lang kung talagang hindi mo sila gusto. Para hindi rin nakakahiya. Oh, ako pa palang mahihiya? Sige, sila lang ang kampihan mo. Pabayaan mo ko. Padabog na isinara ni Jamaica ang pinto ng kwarto nila. Hirap na si Jonjon. Wala na nga siyang ibang mapagsabihan ang mga problema niya. Hindi niya rin naman pwedeng basta-basta sabihin yon sa mga magulang niya. Ayaw niya rin namang masira ang tingin ng mga ito sa kanyang asawa. Mahal niya si Jamaica. Kasabay nun, mahal din ni Jonjon ang mga magulang niya. Sa paglipas ng ilan pang mga buwan, walang nagbabago. Ginawa naman na ni Jonjon ang lahat. Hanggang sa isang araw, wala siyang pasok sa trabaho. Dapat nun ay pupunta sila sa bahay ng mga magulang niya. Hindi na ako sasama ha. Ayaw mo ba talaga? Kagagaling lang natin doon nung nakaraan. Kailangan ba kada day off mo kasama mo sila? Hindi ba pwedeng dito na lang muna tayo sa bahay? Next week pupunta pa tayo kina mama. Oo nga pala, next month, sasama ka raw ba sa amin? Next week? Anong araw? Di ba 3 days kang walang pasok noon dahil holiday? Mula November 1 hanggang November 3? Ayun ang alis natin, katapusan tayo babiyahe. Libre na yung sasakyan para sabay-sabay na tayo. Sige, okay lang. Teka pala, kaso di ba nakapagsabi na ako kay nanay na sasama tayo palawas din ng probinsya namin? Doon kasi nakalibing yung lolo't lola ko eh. Every year kami nagpupunta doon. Minsan lang ako magyaya. Baka tumanggi ka pa. Nasabi ko pa naman sa bahay na sasama ka. Oo, sige, pupunta tayo. Sabihin ko na lang kina nanay. Bakit kailangan pa ipaalam sa kanila? Wag na. Basta, kung hindi tayo makakasama, dapat alam nila yon. Na hindi naman na laging sa kanila lang iikot ang buhay mo, no? O buhay ng pamilya natin. Basta, aalis tayo nun. Birthday din ni tata yung November 3. Siguro pwede tayong umuwi kahit gabi na lang ng November 2. Magpapabook na lang ako ng ticket sa bus. Hay, bahala ka. Hindi naman pinigilan ng mga magulang niya si Jonjon dahil nga normal naman daw yon sa mag-asawa ang pagpunta nila sa kabilang magulang. Iniiwas na lang din ni Gracia ang sarili niya sa maaaring maging pagtatalo kapag kasama na naman nila si Jamaica. Iniisip niya nga na baka kaya ganon ang manugang niya dahil hindi nito nakakasama ang kanyang mga magulang. Ilang linggo pa ang lumipas hanggang sa dumating na rin ang araw na dumayo sila sa mga kamag-anak ni Jamaica. Maayos naman makisama kay Jonjon ang pamilya na yon, lalo na ang mga magulang ni Jamaica. Paano ba namang hindi sila aayos? Si Jonjon ba naman ang nagbayad ng sasakyan? Nagulat na nga lang ito nung siningil siya. Akala ko ba libre tayo? Hindi kasi nakapag-load si na mama. Tapos si na tita naman, wala pa raw pera. Hayaan mo, babayaran naman tayo eh. Hindi yun libre, no? Utang naman lahat yan. Magkano lang namang gastos mo, okay na yan. Ang mahalaga rito, makilala mo naman ang mga kamag-anak ko. Tuwang-tuwa nga sila sa'yo. Ang sabi nila, ang swerte ko raw. Buti pala may dala akong pera. Nagulat lang ako kasi nag-abot na ako ng pera kay mama mo eh. Akala ko yun na yung pang-allowance man lang nila habang nandito tayo. Masama bang loob mo? Ikaw nga nililibre mo pa sa resort yung mga magulang mo. Bukod pa yung pera na ibinibigay ko ha. Wala akong pera na binibigay kina mama kasi hindi naman nila tinatanggap. Kahit na, ba iba ka naman gastos sa kanila ha. Hayaan mo na. Ikaw naman ang bida ngayon eh.
Hindi naman natin kailangan maging bida. Ah, talaga ba? Masama na ang tingin mo sa pamilya ko? Hindi naman. Magtipid na lang muna tayo rito, ha? Wala akong dalang cash eh. Meron naman laman ATM ko kaso pang-allowance natin yun hanggang sa susunod na sahod ko. Hindi pa tayo nakakabili ng grocery. Bakit? Ang dami mong pera. Magkano lang binibigay mong allowance sa akin? Nag-iipon ako. Para sa anak natin? Bukod pa yun. Oh, ano pa yung iba? Para sa mga magulang ko. Para kung sakali na tumanda na sila at hindi na nila kayang kumita ng pera, hindi na sila mahihirapan o kami ng kapatid ko. Mga magulang mo yon. Kayo ang mag-iipon para sa kanila. Aba, bakit kasi hindi sila nag-ipon para sa sarili nila? Hindi ba nag-iisip yung mga magulang mo? May pamilya ka na sa'yo paaasa. Doon sila umasa sa kapatid mong nasa ibang bansa. Hindi naman sa umaasa sila sa akin. Hindi naman nila alam tong plano ko eh. Dahil kapag nalaman nila to, malamang tatanggi sila. Ayaw pa naman nilang nagbibigay ako kasi sinasabi nila na ilaan ko lahat sa pamilya natin. Oh, yun naman pala ang sabi nila eh. Bakit pinipilit mo pang sarili mong tulungan sila? Ang dami na kasi nilang sakripisyo eh. Wala na yata silang ipon ngayon. Dahil yung lupa na hinuhulugan ko, binayaran na nila ng buo para nga wala na tayong maging problema. Ang tagal daw kasi ng 20 years na hulugan ng lupa. Aba, obligasyon naman nila yon kasi magulang mo sila. Hayaan mo sila. Matanda na sila. Kaya na nilang mga sarili nila. Love, bili ka naman ng pagkain para sa ating lahat oh. Para hindi nakakaya sa ibang kamag-anak kung bibisita rito. Hindi mayaman ang pamilya ni Jamaica. Noon, nakatira lang sila sa barong-barong. Naayos lang yon kahit paano dahil sa tulong ni Jonjon. Kung anong ugali ni Jamaica, ganon din ang pamilya niya. Kahit na wala naman silang nagiging ambag sa pagsasama ng dalawa. Mas marami pang ang naitulong ang mga magulang ni Jonjon. Sa pananatili nila roon, naubos ang dala ni Jonjon. Hindi rin siya agad nakauwi dahil wala na silang pamasahe. Nagastos niya pati yung pera na hindi niya dapat gastusin. Yon ang unang beses na hindi siya nakapunta sa kaarawan ng ama. Masama ang loob niya dahil bago sila umalis, nanghingi pa ng pera ang mga kamag-anak ni Jamaica. Hindi siya makatanggi dahil asawa na niya ang nagsabi sa kanya. Hindi ka papasok ngayon, love? Pupunta tayo kina tatay. Para saan? Birthday niya kahapon, di ba? Hindi tayo nakapunta. Ilalabas ko na lang sana sila ni nanay. Tara na, magbihis ka na. Ayokong sumama. Tsaka tapos sa birthday nun, no? Kala ko ba wala kang pera? Nangihingi si Papa sa'yo. Ang ibinigay mo, 5K lang. Wala naman na talaga akong hawak nun eh. Saka binigyan ko ng bukod ang mama mo. Nanghingi pa yung mga kapatid mo. Hindi ko rin naman pwedeng ibigay lahat sa mga magulang mo. May magulang din naman ako. Walang trabaho mga magulang ko. Yung sa'yo may pinagkakakitaan. Yun na nga eh. Mas bata ang mga magulang mo. Hindi ba dapat mas kaya nilang kumita ng pera? Ngayon pinangungunahan mo na. Hindi ka pupunta doon sa mga magulang mo. Ganyan ang papala mo. Malamang sinusulsulang ka lang ng mga yun eh. Hindi ka lalabas ng bahay. At kapag ginawa mo yun, maghiwalay na tayo. Hindi ako nagbibiro. Aalis kami ng anak natin dito. Wala ka ng pamilyang uuwian. Grabe ka naman. Mga magulang ko yun. Bahala ka. Magdesisyon ka dyan. Huwag mo akong sisihin kapag tinotoo ko yun. Hindi nga nakaalis si Jonjon dahil hindi niya naman pwedeng basta iwan ang asawa niya, lalo na at nagbanta ito. Kapag nalaman ng mga magulang niya na ganon ang ginawa niya, baka pagalitan pa siya. Habang si Jonjon hindi makaalis sa bahay nila, ang mga magulang naman niya ay tapos nang mag-ayos ng mga sarili nila. Ayusin mo yung buhok mo. Sabi ko naman kasi sa'yo, magpagupit ka na. Tingnan mo, sumasagi na dyan sa mata mo yung buhok mo. Ang pangit tingnan kasi ang nipis na nga, pinapahaba mo pa. Ang bilis din naman kasing humaba. Nakakasawa na lagi na lang magpapagupit. Nasa na raw ba sina Jonjon? Ay, teka nga lang, baka nag-chat na yun sa akin. Hindi ko pa nakikita. Teka nga, nasan ba ang cellphone ko? Yung salamin ko rin. Itong matanda talaga na to. Mas matanda ka naman sa akin, no? Nag-birthday ka na. Ibig sabihin, mas matanda ka sa akin ng 1 taon. Ay, ito ang sabi ni Jonjon. Nay, pasensya na po, hindi po tayo makakalabas ngayon. Masama po ang pakiramdam ko. Kanina pa naglolo ko ang tiyan ko. Hindi ko po kayang makalabas. Pasabi po kay tatay na pasensya na. Sa susunod na lang po, babawi ako, pangako.
magpadala na lang po ako ng regalo sa kanya. Ah, ganun ba? O sige, sabihin mo sa kanya na ayos lang. Huwag mo na sabihin na nakaredy na tayo. Baka iba pa maramdaman ng anak natin. Huwag niya na kamong pilitin kung hindi niya talaga kaya. Pagaling ka mo siya. Itanong mo na rin ano bang huli niyang kinain. Maselan pa naman ang tiyan niya. Baka nung umalis sila, baka hindi niya gusto yung pagkain doon, ano? Dalhan ko na lang kaya siya ng lugaw. O sige, pwede naman. Magbibihis na ako ha. Ako rin, para magluluto na lang ako. Sana maging okay na rin si Jonjon. Ang hirap pa naman kapag masakit ang tiyan. Lutuan na lang kita ng ulam, ha? Ano bang gusto mo? Siguro paksiw na tilapia na lang. Lagyan mo ng talong ha. Nakakalungkot mang isipin, pero ganun talaga na may mga pangyayari na hindi nila kontrolado. Alam naman na yon ng mag-asawa. Isa pa, hindi naman sila mabilis na magtampo. Nauunawaan naman nila ang kalagayan ng anak nila. Kahit na hindi naman talaga tunay na masakit ang tiyan ni Jonjon. Hindi sila natuloy na kumain sa labas at talagang nag-abala pa si Gracia na lutuan ng anak niya. Siya pa mismo ang nagdala nito sa bahay nila. Isa pa yon sa dahilan kaya para bang nakokonsensya si Jonjon. Hindi siya sanay na magsinungaling. Pakiramdam niya tuloy ay ang samaan niyang anak. Ilang araw pa ang lumipas, lagi na siyang pinagbabantaan ng asawa niya kapag ang desisyon niya ay para sa mga magulang niya. Ayaw na ayaw ni Jamika na makinabang ang mga biyenan niya. Ang gusto niya, ang tutulungan lang ng asawa niya ay ang pamilya niya lang. Dahil ang lagi niyang dahilan ay mahirap ang mga yon at pangarap ni Jamika na maiahon sila sa kahirapan. Kahit na wala naman na siyang pananagutan kung hindi nagtatrabaho ang mga magulang niya dahil na ang dami pang anak na nag-aaral. Isang araw, gustong magpunta ni Jonjon sa mga magulang niya. Ayaw naman ni Jamika. Kahit na saglit lang. Hindi ka ba sanay na malayo sa mga magulang mo, ha? Ganyan na klase ba na tatay ang gusto mo makita ng anak natin? Hindi naman sa ganun. Kasi tumatanda na rin yung mga magulang ko eh. Gusto ko lang din naman sulitin kahit na papano. Isasama ko naman sana kayo kaso ayaw mo naman. Mga magulang ko rin naman Kung pwede nga lang na gusto ko kada day off mo dun tayo pupunta eh. Ang layo naman kasi noon, love. Pwede naman yung isang beses sa isang buwan. Nakita mo na? Kung ako tinitipid mo ang oras ko para sa mga magulang ko. Kailangan kasi kapag pupunta sa inyo, may dala ako laging pera. Malamang, pakonsuelo lang naman yan sa mga magulang ko. Kahit saglit lang. Hindi nga, di ba? Hintay mong sila magpunta rito. Pero kung tutuusin, ayoko na magtagal sila rito. Basta hindi. Kahit na anong pakiusap ni Jonjon, inilalayo talaga siya sa mga magulang niya. Kahit nga magpunta ang mag-asawa roon, kahit apo nila halos ayaw nang ipahawak sa kanila. Minsan pa, pagkarga pa lang ni Gracia sa bata, kinuha na agad ng ina nito at ikinulong sa loob ng kwarto. Napapansin na yon ni Gracia, pero pigil na pigil silang makapagsalita ng hindi maganda. Isang araw, bumisita na naman ang mag-asawa. Yung nanay at tatay mo andoon. Paalisin mo na lang sila. Sure ka ba dyan? Ikaw na magsabi doon. Sabihin mo ayoko sila makita. Okay, sige. Hindi na kailangan ni Jamika na pilitin ang asawa niyang huwag kausapin ang mga magulang nito dahil tila ba siya na ang nagdedesisyon. Masaya si Jamika dahil doon. Ang lawak pa nga ng ngiti niya. Umuwi na raw kayo at wag na ulit kayong tatapak sa bahay namin. Anong sabi mo? Si Jonjon na may sabi nun. Inulit ko lang para marinig ninyo. Nasaan ba ang anak namin? Andun sa kwarto namin, naglalaro siya sa computer. Sabihin mo nga lumabas siya at kakausapin lang namin saglit. Sinabi na nga niyang paalisin ko na kayo. Inulit ko pa nga sa kanya. Kung sure na ba siya? Ang sabi niya lang sa akin, oo raw, sure na siya doon. 2 beses ko pa siyang tinanong. Ayaw na niya kayong makita. Baka naman kasi kung ano-ano sinasabi niyo sa kanya, kaya ayaw na sa inyo ng anak ninyo. Imposible naman yun. Ang sabi niya kahapon, magpunta nga kami ngayon dahil wala siyang pasok. Nagpapaluto pa nga siya sa nanay niya ng paksiw na bangus. Ito nga at dala namin, oh. Ew, kaya palang lansa. Sabi ko na nga ba, hindi na kayo makaalis sa amoy na ganyan. Basta ang sabi niya ayaw niya, itapon niyo lang yan o kaya ipakain niyo sa aso. Ang baho, kadiri. Anong mabaho rito? Pagkain to. Para namang hindi ka pa nakakakain ng ganito ah. Hayaan mo na. Tara na, umuwi na tayo.
Ay hindi pwedeng hayaan na lang. O ano gusto mong gawin? Alangan man pilitin mo yung tao kung ayaw kang makausap. Gusto ko na si John mismo ang magsabi sa amin na ayaw niya kaming kausapin. Sige, tawagin mo. Hanggat hindi siya nagsasabi, hindi kami aalis dito. Ay, ang tigas naman ng ulo mo. Ay, sige. Yan ang gusto mo, ha? Kapag sumama ang loob ninyo, wala na akong kasalanan nun. Dahil nga nagmamatigas si Phil, walang ibang nagawa si Jamaica kundi tawagan ng kanyang asawa. At doon nga nila narinig mula sa bibig ni John na ayaw na silang makita. Wag na rin daw silang pupunta doon dahil nga nagugulo ang pamilya nila. Hindi makapaniwala ang mag-asawa dahil hindi naman nila ganon pinalaki ang anak nila. Malakas ang pakiramdam ko na yung asawa niya may gawa nun. Lagi niya sigurong sinasabihan ng anak natin. Lahat na lang pinagdadamot ng babae na yun. Kung hindi masama ang bibig niya kapag kinakausap tayo, pinagbabawalan niya rin ang anak natin. Baka naman naisip ng anak natin na kampihan na lang ang asawa niya. Para nga walang gulo. Hindi ko lang gusto na ganun na magsalita sa atin si John. Pwede naman niyang sabihin yun ng maayos. Yun bang kausapin niya tayo at sabihin na wag na tayong pupunta sa kanila. Pababayaan naman natin sila kung yun talaga ang gusto niya eh. Hindi rin natin ipipilit ang sarili natin. Hayaan na natin. Ganun siguro talaga. Sumama lang din ang loob ko. Ngayon ko lang narinig na ganun magsalita si John. Ang sakit pala sa dibdib. Siguro ganun na kasi mas pinipili niya ng asawa niya. Oo, at kakausapin niya rin naman tayo kung sakali man nakakailanganin niya ulit ang tulong natin. Sana kapag may asawa na yung panganay natin, maayos yung maging manugang natin. Yung hindi siya ilalayo sa atin. Kung mag-aasawa pa ba yun? Mukhang wala ng balak. Hindi madaling ipaliwanag ng salita ang nararamdaman ng mag-asawa. Naging magkaugali na kasi ang mag-asawa. Kaya lagi nilang sinasabi na minsan malaki talaga ang parte ng pagpili ng kapareha. Dahil pwedeng yung kapareha mo ang magbabago para sa'yo o ikaw ang magbabago. At sa lagay ni na John at Jamaica, ang anak nila ang nagbago. Pinabayaan na nga nila. Nagpatuloy ang mag-asawa sa buhay nila. Hanggang sa isang araw, habang nasa palengke si Gracia at nagbebenta ng mga isda, dumating naman si Jamaica at ang ina nito. Mamamalengke sila. Walang alam si Gracia na dumalaw ang ina ni Jamaica dahil nga wala silang komunikasyon. Oh, Jamaica, kumusta na kayo? Ikaw lang mag-isa rito? Oo, may inaasikaso kasing papel si tatay ninyo. Hindi ko yung tatay, no? Biyanan ko yun. Ganun na rin yun kasi magulang ng asawa mo. Okay, sige na. Bibili pa kami ng isda eh. Ano bang isda ang hanap nyo? Wala dyan sa tinda mo. Mukha kasi mga balisa na yan eh. Doon na lang ako bibili sa may kabila. Bago lang to. Buhay pa nga yung tilapia oh. Saka hindi ako nagbebenta ng hindi sariwa. Kung anong nakuha ko ngayong araw, yun din ang napapaubos namin. Kapag may natira kasi pinapautang namin o kaya yung iba, inuuwi sa bahay para iluto. Kahit na. Sa ayaw ko nga bumili sa'yo. Kapag nalaman ni John, magagalit yun sa akin. Hindi ko na nga lang sasabihin sa kanya kinausap kita eh. Ang bilin niya pa naman sa akin, kahit daw makita kita, huwag kang kakausapin. Ikaw ang unang bumati sa akin. Bakit naman daw? Kahit kausapin man lang kami, pinagbabawalan niya rin. Ewan ko, kasi sabi niya, baka raw manghingi kayo ng pera. Ay, sige na, aalis na ako. Ang dami mong sinasabi dyan. Bakit ba kailangan pa namin ipaliwanag sa'yo lahat? Siguro naman natauhan na kayo nung nakausap kayo ng anak nyo, no? Ay, tara na nga, ma. Kahit ang balae ni Gracia, kasing ugali rin ni Jamaica. Para bang hulmang-hulma. Nung gabing yun, sinabi agad ni Gracia ang nalaman niya. Kaya napuno na naman ng diskusyonan ang buong magdamag nila. Hindi ko kasi alam kung kailan pa nandun yung balae natin. Kung siya lang ba o kasama yung buong pamilya ni Jamaica. Ano pa ba? Malamang kasama yun. Hindi naman sila naghihiwa-hiwalay. Bakit kaya? Baka kasi bumisita lang. Hindi ko na yun naitanong kasi naman ang daming sinasabi sa akin ni Jamaica. Hindi ko na yun naisingit. Gusto ko sanang makausap ang anak natin. Natatakot ako kasi magkaugali na sila. Napapalibutan pa siya ng mga taong ganun. Ayaw na nga tayong makausap, di ba? Bakit mo pa ipagpipilitan ng sarili mo? Baka mamaya niya sumama pa ang loob mo kapag nasagot ka lang nun.
Hintayin na lang natin na si Jonjon ang lumapit sa atin para kausapin tayo. Ganun talaga yun. Kung ganun ang ugali ng magulang ni Jamika, ganun din ang ugali niya. Sabi nga ng lolo ko, di naman magbubunga ng mangga kung ang puno ay kamyas. Ibig sabihin lang, hindi naman sasama ang ugali ng batang yun kung hindi siya lumaki sa pamilya na masama rin ang ugali. Naaawa ako sa apo natin. Baka maging ganun din siya. Isipin mo, nakikita niya yung mga magulang niya na masama ang ugali. Paano pa yan kapag laki niya? Baka kapag may asawa na rin yun, maging masama rin ang ugali. Hindi na natin hawak yun. Ang magiging ugali na ng anak nila nakadepende na kung paano nila palalakihin. Pero sana, hindi ganun. Sa mga linggo na lumipas, hindi talaga sila kinakausap ni Jonjon. Hindi na matiis ni Gracia, kaya siya na ang nagpunta sa bahay ng anak niya. Hindi niya alam kung ano bang nagtulak sa kanya o baka dahil sa pagiging ina niya, ramdam niyang may kakaiba sa kanyang anak. Hindi na lang niya sinabi sa asawa niya dahil alam niyang hindi ito papayag sa desisyon niya. Hanggang sa bumungad sa kanya ang maruming labas ng bahay. Tao po! Tao po! Jamika! Jonjon, anak! Tao po! Oh, anak, ano nangyari sa'yo? Ay, Diyos ko, bakit ang payat mo naman? May sakit ka ba? Anong ginagawa mo rito? Di ba ang sabi ko wag na kayong pupunta rito? Tigas naman ang ulo nyo, Nay. Kinakabahan kasi ako. Hindi ko alam kung bakit. Basta nag-aalala ko sa'yo. At mukhang tama nga ang nararamdaman ko. Ano bang meron sa'yo, anak ko? May sakit ka ba? Bakit hindi ka nagsasabi kay nanay? Di ba ang sabi ko naman sa'yo kapag hindi ka okay, punta ka lang sa amin. Wala akong nararamdaman. Ganito na talaga ako. Sige na, umalis ka na. Ano bang nangyayari dito? Anong ingay yung nasa loob nyo? Ang daming bata na nagtatakbuhan. Ano yan? Yan ba yung mga anak ng balai ko? Andyan pa rin pala sila hanggang ngayon. Ilang sandali lang ay lumabas na rin si Jamika. Narinig yata ang boses ng kanyang biyenan. Ano? May kailangan ka ba sa asawa ko kaya ka nandito, ha? Gusto ko lang kumustahin sana ang anak ko. Kaso mukhang iba naman ata ang dapat kong alamin. Kailan pa ganito ang itsura ng bahay nyo? Tingnan mo nga yan, ang daming basura. Hindi nyo ba yan pinapalinis? Nasaan na ba yung kasambahay nyo? Pumasok ka na doon sa loob, love. Ako nakakausap dito sa matanda na to. Oo, sige. Umalis ka na at huwag ka na ulit babalik dito. Kung may kailangan kang tulong, wala kami may bibigay. Maliwanag. Maghanap ka ng pagkakakitaan. O kaya mamalimos ka sa labas. Ay, may anak ka palang nasa ibang bansa, ano? Yun ang hingan mo ng pera. Hindi ako nang hihingi ng pera. Ang inaano ko, bakit naman nagkaganyan ang anak ko? Ano nangyari sa kanya? Sobrang payat niya naman. Hindi na ba siya nakakakain ng maayos? Magdadala na lang ako ng pagkain niya rito palagi. Walang sakit ang asawa ko. Hindi naman siya payat. Nung nakaraan kasi sobrang taba niya. Ang sabi niya gusto niya magbawas ng timbang. Nasa gym yan kanina, kaya mukhang pagod. Mag-shower na sana yan kaso lumabas dito saglit. Huwag ka na nga maging pakialamera dyan. Kung ayaw na kasi kayong kausapin ng anak ninyo, hayaan na ninyo. Hindi nyo ba naiintindihan yon, ha? Hanggang kailan pala yung mga magulang mo rito? Wala ka na dun. Bakit bahay mo ba to? Hindi naman, di ba? Kung anong desisyon namin dito, sa amin na lang yun ang asawa ko. Dito na sila titira. Ha? Parang hindi naman yun magandang ideya. Kasi may asawa ka na. Hindi mo na dapat kasama ang mga magulang mo. Kaya nga kayo bumukod, di ba? Kaya nga umalis kayo sa poder namin dahil ang sabi nyo, mas gusto nyong ibang bahay ang titirhan nyo. Wala naman kaming problema doon dahil gano'n naman dapat kapag mag-asawa na. Bakit ngayon biglang ang dami nyo na dyan? Ilan lang naman ang kwarto ng bahay nyo At anong dahilan? Bakit andyan sila? Kung bakit kailangan na sa inyo sila makitira? Ay, ang dami mo namang tinatanong. Ano ba to? Umalis ka na nga sinabi. Basta bahay namin to. Ang ibig sabihin, desisyon namin ang lahat dito. Isa pang sabi ko at hindi ka umalis, iyahampas ko sa ulo mo tong sandok na hawak ko. Wala nang ibang nagawa pa si Gracia kundi ang umalis. Kahit na ganon, hindi pa rin maalis sa utak niya ang mga nakita niya. Hindi niya tuloy alam kung sasabihin niya yon sa asawa niya dahil baka nga naman biglang magalit at sumugod doon. Magagalit din yon dahil nga hindi siya nagpaalam na pupuntahan niya ang anak niya.
Pinilit niyang ilihim ang alam niya, pero mukhang wala siyang maitatago sa kanyang asawa. Anong nangyayari? Ha? Sabihin mo na kung ano yun. Ang alin ba? Ilang dekada na tayo magkasamang dalawa. 18 years old pa lang tayo, magkasintahan na tayo. Ngayon ka pa ba maglilihim sa akin? Kilala na kita. Alam ko kapag may tinatago ka dyan sa utak mo. Sabihin mo na kung ano yon. Hindi, wala ito. Hindi yan wala lang. Kung wala lang yan, una, hindi mo itatago sa akin. Pangalawa, hindi ka parang laging balisa dyan. Ano nga yun? Baka kasi magalit ka. Nagpunta ka sa anak natin? Oo. Yun lang pala bakit hindi mo pa sinabi sa akin? Alam ko naman na nanay ka, hindi mo talaga matitiis ang anak natin. Ang problema lang, hindi ko alam kung anong pakikitungo niya sa'yo. Kasi ako simula nung sinabi niya sa akin na wag na kami magkikita, hindi ko na talaga siya kinita. Hanggang ngayon kasi, hindi maalis sa utak ko yung pagpayat ng anak natin. Yung mga basura sa labas ng bahay nila, yung gulo sa loob ng bahay nila. Kasi naman, doon na raw pala titira yung pamilya ni Jamaica. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko o kung anong masasabi ko. Doon makikitira? Ang dami nila. Huwag mo sabihin pati yung mga kapatid ni Jamaica na may anak na. Lahat sila. Nakita ko pa yung dalawang lalaki. Yun yata yung asawa ng mga kapatid ni Jamaica. Walang hiya. Hindi pwede yan. Hindi ako papayag ng ganun. Anak ko ang may-ari ng bahay na yun. Pero pera natin ang pinagpagawa doon. Naubos lahat ng ipon natin para sa lupa na yun tapos ganun ang mangyayari. Hindi ako papayag niyan. Teka nga, pupuntahan ko yun. Teka lang. Nagtitinda pa tayo. Ipamigay mo na lang yan. Kaunti na lang naman yan eh. Wala akong pakialam kung lugi tayo ngayong araw. Pupunta tayo doon ngayon. Palalayasin natin ang mga walang hiya na sampid na yon. Magalit na sa akin yung Jamaica na yon. Hindi ako papayag na titira ng ibang tao ang bahay ng anak ko. Teka lang. Nagagalit ka na. Baka mamaya kung ano pang magawa mo niyan. Magagalit talaga ako. Sinong magulang ang kakalba kung ganun ang mababalitaan mo? Kahit magsuntukan pa kami ng tatay nung Jamaica na yon, isama niya pa yung mga batugan na asawa na kapatid niya, hindi ko sila atrasan. Gaya nga ng sinabi ni Phil, ipinamigay na lang muna ang mga isda na hindi pa nabibili. Gusto siyang pakalmahin ng asawa niya, pero ayaw niya. Talagang naghihintay na lang siyang makarating doon para isabog lahat ng galit niya. Hindi na siya kumatok sa pinto. Pumasok agad siya ng bahay. Kinuha ang mga kalat na gamit. Mga bagyon at damit na mukhang galing sa pamilya ni Jamaica. Galit na galit pa ang mga balain niya. Maya-maya lang din, lumabas na ang mag-asawa. Ano ba yan ang baho nyo? Amoy malansa kayo. Dire-diretso pa talaga kayo rito ha? Ano, nandito ba kayo para manggulo? Itong lansang naaamoy mo sa amin, dala to na sipag namin para makapagtrabaho. Itong amoy na to ang bumuhay sa amin ng ilang taon. Nagpatapos ng pag-aaral sa dalawa naming anak. Yang amoy na basura niyong pag-uugali, anong naitulong sa amin, ha? Wala kang karapatan na patirahin sa bahay na to ang mga walang kwenta na yan. Bakit mo ba kinukup-kup yung mga batugan na yan? May pamilya na sila, di ba? Nag-asawa ng maaga yung mga kapatid mo tapos ang gagawin mo yung anak ko ang bubuhay sa kanila? Sige, total naman masama na ang ugali ko sa mga kwento mo. Ipapakita ko na lang sa'yo kung gano'n nga ako kasama. Hoy, ikaw matanda ka? Ang bastos mo naman magsalita. Nakakaiya naman sa'yo, di ba? Pinakitunguhan ka nga namin na maayos pero ikaw to nagmamatigas na akala mo naman talaga kalaban mo kami. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit gusto mo magalit at ilayo sa amin ang anak namin. Dahil ganyan ang gusto mo eh. Samantalahin ang kabaitan niya para maging sunod-sunuran sa'yo. Aba, hindi ako papayag niyan. Hindi ko pinalaki ang anak namin para ganyanin mo. Hindi namin pinaghirapan na mapaaral yan para buhayin yung mga batugan na yan. Kung hindi kayo mapaalis ng anak ko, ako ang magpapaalis sa inyo. Wala na kayong karapatan kay John John. Sinabi na nga sa inyong wala na siyang pakialam sa inyo, di ba? Hindi nyo lang kasi matanggap na mas mahal ang anak ninyong pamilya ko kesa sa inyo. Kaya ganyan kayo kasi bitter kayo. Ang gusto ninyo yung asawa kong bubuhay sa inyo. Ang kapal naman ng mga mukha ninyo. Hindi na kayo nahiya. Tapos kayo pa talagang nag-eskandalo, ano? Ibang klase kayo, ah. Umalis na kayo rito. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Wala akong pakialam kahit na sino pang tawagin mo. Nasaan ang anak ko? Wala siya rito. Andun siya sa trabaho niya. Huwag na nga kayo manggulo dyan. Itinapon niyo pa yung mga damit ng magulang ko. Ang babastos ng pag-uugali ninyo. Tapos kayo pang may lakas ng loob na sabihin galangin kayo.
Hindi ka naman talaga marunong gumalang, di ba? Yan kasi ang ugali nyo. Hindi ka nga nahiya na ipabuhay sa anak ko yung pamilya mo. Saka kung hanap mo sa lalaki yung bubuhay ng mga batugan, ang ginawa mo sana nag-asawa ka ng ibang lahi na handang maging tanga. Hindi basta-bastang anak ko. Huwag niyong abusuhin. Ikaw matanda ka. Bakit ba hindi mo awatin yung asawa mo? Huwag mong ginaganyan ang asawa ko, ha? Huwag mo siyang sasaktan. Tara na! Wala kang karapatan na magsabi ng kung ano-ano sa asawa ko. Sinasabi ko sa'yo, oras talaga na matauhan ng anak ko. Mahahanap mo ang katapat mo. Ano? Hindi pa kayo alis dito? Pagtatatagayin ko kayo! Dahil sa sigaw ni Phil, napatayo ang dalawang lalaki na asawa ng kapatid ni Jamaica. Umalis ang mga yon, ang iba naman nag-iiyakan na. Kaya mas lalo lang ding nagagalit si Jamaica. Hindi niya gustong may nagsisigawan sa pamilya niya, kaya hindi siya papayag na ganun lang. Siya pa ang may lakas ng loob na magkaso sa mga biyenan niya. Hindi naman siya inatrasan ng mga ito. Lalo na ang abogado nila ay hindi rin basta-basta. Dahil nga palakaibigan si Phil, tinulungan siya ng isa sa mga ito na makakuha ng abogado na talagang maipapanalo ang kahit na anong laban. Kahit daw magkaroon ng eskandalo, hindi sila papatalo para sa karapatan ng anak nila. Kahit naman daw kasal na ito, may karapatan pa rin sila bilang magulang na ilaban ang anak nila. Natakot na noon si Jamaica dahil palaban pala talaga ang mga biyenan niya, lalo na si Phil. Kaya ang ginawa niya, pinakausap niya na si Jonjon. Umalis muna kayong dalawa. Mag-uusap kami ni Jonjon. Bakit ayaw mong iparinig sa amin, ha? Ako ang asawa. Ikaw ang may gustong ipatigil ng laban sa korte, di ba? Kaya ikaw ang magpakumbaba. Alam ko na ang gagawin mo. Babantayan mo sasabihin ng anak ko. Tapos ano, ikaw na lang din ang magsasalita kapag alam mong iba na sasabihin niya? Anak ko ang dapat kong makausap, hindi ikaw. Tara na, umalis na tayo. Huwag mo nga akong hawakan. Marunong ako maglakad. Huwag mo akong kakausapin. Baka kapag nasungitan ka, magagalit na naman ang asawa mo. Walang nagawa si Jamaica kahit na gusto niyang malaman kung anong pinag-uusapan ng mag-ama. Pero kahit na ganon, kampante siya na walang ibang sasabihin ng asawa niya. Na mas siya ang kakampihan nito kahit pabugbugin siya ng tatay niya. Habang nasa labas sina Gracia at Jamaica, nagsisimula na ang usapan ng mag-ama. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Anong pinakain sa'yo ng babae na yun para kahit na mukha ka ng tanga, sige ka pa rin ng payag? Alam mo, nung masama ang pinagsasasabi sa akin ng asawa mo, matitiis ko pa yun eh. Yung ayaw niya sa amin, yung basto siya. Pero yung ganyan na bubuhay ka ng pamilya niya, ay ibang usapan na yun. Pabayaan nyo na lang po kami, Tay. Kayo na rin naman po ang may sabi sa akin na lagi kong kampiyan ng asawa ko, di ba? Para sa ikakaayos ng pamilya namin. Oo nga. Pero hindi sa ganyang bagay. Iba yung sinasabi ko, hindi yung tungkol sa ganitong klase. Hindi ko sinabi na hiwalayan mo siya kung talagang hindi mo kaya. Ang sinasabi ko, palayasin mo kung sino man ang nasa bahay nyo. Hindi nga kami nagpapa-obliga ng nanay mo sa'yo eh. Tapos ibang tao ang magiging obligasyon mo? Buti kung anak mo lahat yun. Yung iba dun marunong na gumawa ng bata, hindi marunong bumuhay na sarili nila. Malulungkot naman po ang asawa ko noon. Hayaan nyo na lang po, kasi desisyon ko naman to eh. Kung ano man yung mangyayari sa akin, ganun po talaga kasi itong gusto ko. Naaawa na ako sa'yo, nak. Hindi ko pa rin alam ano ba talagang meron dyan sa asawa mo, bakit baliw na baliw ka. Kaya kahit na mukha kang tanga, ayos lang sa'yo. Pagmamahal lang po talaga nagtutulak sa akin na gawin to. Mahal ko ang asawa ko, at dahil mahal niya ang pamilya niya, ibig sabihin nun, dapat lang pong mahalin ko sila. Nag-aalala lagi ang nanay mo. Ang payat mo na. Parang ang tanda mo na tignan para sa edad mo. Napapabayaan mo na ang sarili mo. Yun ang pinag-aalala namin. Sana naman makita mo yun. Matanda na po ako. Alam ko na po kung anong ginagawa ko. Makikiusap po ulit ako sa inyo sa huling pagkakataon. Utang na loob po. Parang awa nyo na. Pabayaan nyo na po ako. Hayaan nyo akong gawin kung anong gusto ko. Huwag niyo na rin pong laging sisihin ang asawa ko. Yun lang po. Please naman, Tay. Hindi mawari kung anong dapat na maging reaksyon ng ama ni Jonjon. Nagmamakaawa na ang anak niya sa kanya para lang tumigil siya. Paano niya pa mapapatigil si Jonjon na akuin ang responsibilidad na hindi kanya?
kung ang mismong anak na niya ang nagsasabi na ayos lang yon. Bago pa sila umalis, kung ano-ano na naman ang sinasabi ni Jamika. O ano, di ba tama ako? Hindi pa kasi kayo naniniwala sa akin na ayos lang ang asawa ko eh. Kami ang ikinasal ha. Ibig sabihin, kung anong meron sa kanya, meron din ako. At kung anong meron ako, yun din ang sa pamilya ko. Nasa karapatan na namin yun, kaya manahimik na kayo. Hindi na nga nagsasalita, dami mo pang sinasabi. Pinapamukha ko lang kasi sa'yo na ako pa rin ang laging panalo. Bakit kasi hindi niyo patanggaping mag-asawa na ako ang pinipili ng anak ninyo at ang pamilya ko? Mas masaya siya sa amin kesa sa inyo. Bye-bye, mga talunan. Inis na inis si Phil sa tawa ng manugang niya. Gaya nga ng gusto ng anak niya kahit na mahirap para sa kanila. Pinabayaan na lang nila na buhayin ni Jonjon ang pamilya ng asawa niya. Ilang linggo lang din ang nakalipas, nasa palengke na naman ang mag-asawa. Nagbabantay ng pwesto nila nung bumili ang isang pamilyar na muka. Teka lang, may kamukha ka. Siya yata yung dating kasambahay ni na Jamika. Ay, oo nga. Ay, pasensya ka na ha. Alam mo naman na kapag matanda na, ang bilis nang makalimot. Medyo mahina kasi ako makatanda ng mukha eh. Kumusta ka na pala? Bakit nga pala bigla kang umalis dun sa amo mo? Ah, ang dami mo na palang aalagaan ano? Sinabi ng babae na ayaw na raw niya. Ang daming inuutos sa kanya at hindi na rin daw siya pinapasahod ng maayos. Hindi lang yon ang nalaman ng mag-asawa. May mas malalim pang paliwanag na mukhang umuugnay sa nangyayari sa anak nila. Ang unang sinabi ng dating kasambahay na uubos na raw ang pera ni Jonjon. Parang noong bago siya umalis, kahit daw yung ipon para sa anak nila, nawala na. Ang laki din ng utang ni Jonjon dahil sa kung ano-anong loan na ginagawa niya. Pati raw sa mga kaibigan na halos kulang na lang magnakaw na ito. Ay, kaya pala umuutang siya sa kapatid niya. Nakautang siya ng 100k yata. Pinautang ba siya? Sinabi ng babae na hindi lang daw yun 100,000. May utang pa siyang hindi raw ipinapasabi sa mga magulang nila. Nakiusap kasi si Jonjon na ilihim na yon dahil alam na magagalit sila. Magbabayad naman daw siya. Kaya mas lalong nagalit si Phil, pero paano naman niya mailalabas ang galit niya kung wala naman sa wisyo ang anak niya? Hindi na nito kayang magdesisyon nang hindi nakadepende sa asawa niya. At ang huling sinabi ng babae ang naging isang malaking misteryo sa kanila. Anong ibig niyang sabihin na may hinahalo lagi sa iniinom ng anak natin? Ay Diyos ko po, sana naman hindi siya nilalason. Kawawa naman ang anak natin. Hindi siya lalasunin dahil siya ang bumubuhay sa kanila. Kapag wala si Jonjon, baka kumain na naman sila ng basura. Ang pinagtataka ko, bakit hindi pwedeng malaman ni Jonjon na may nakahalo doon? Ginagawa rin yun ni Jamika 1 beses sa 1 linggo kada 3:00 ng hapon? At tuwing Biyernes pa. Hindi kaya may halong mahika yun? Gusto mo bang tawagan natin si Nanang Wina? Teka, alam ko may numero ko nun eh. Binigay ng anak niya sa akin nung nakaraan. O eto, meron nga. Sige nga, tawagan mo. Magpapahula ka mo tayo. Galing pang probinsya ang matanda na tinutukoy nila. Isa yung albularyo. Magaling na manggagamot. Yun lang ang pinagkakatiwalaan nila pagdating sa mga ganong bagay. Dahil laki silang probinsya, alam nila na tunay ang mga mahika na hindi nagagawa ng normal na tao. At doon nila nalaman na ginagayuma si Jonjon. At nangyari yon unang araw pa lang na nagkita sila ni Jamika. Ang ibig sabihin kaya pinakasalan ng anak namin ng babae na yon dahil sa gayuma? Ah, kaya pala ganun na lang niya kabilis at ganun niya kagusto na ikasal. Pinaliwanag sa kanila ang nangyayari. Nasa ilalim ng iba't ibang uri ng gayuma si Jonjon. Noong una, mahinang klase ng gayuma lang yon para lang mapansin niya si Jamika na nangyari naman. Kahit na hindi ito ang pinakamagandang babae sa lugar na yon, siya ang nakapukaw ng atensyon ni Jonjon. Ang sumunod na gayuma para sa labis na pagmamahal. Dito na pumasok ang pagpapakasal at pagbuo ng pamilya. Hindi raw yun mahahalata dahil dahan-dahan ang nangyari. May maayos na proseso at hindi baliw na baliw si Jonjon.
Para bang pinapakita lang sa lahat na ganoon ang pagmamahal. Ganoon ang asawa. At ang pinakabagong klase ng gayuma ay ang pagpapasunod dito. Lahat ng desisyon at gusto ni Jamaica, gagawin ni Jonjon. Kapag sinabi ng babae na awayin ng magulang, yon ang gagawin ng asawa niya. Kaya mas lalong palala ng palala ang ugali ni Jonjon. Lahat na ng klase ng galit ay nararamdaman na ni Phil. Ibig sabihin, una pa lang, hindi na dapat si Jamaica magiging asawa ng anak ko. Sa pagkakaalam ko nga, may nililigawan nun si Jonjon. Naaalala mo yung kaklase niya noong nasa elementary siya? Yun nga rin ang akala ko eh. Kaya nagulat ako nung si Jamaica ang pinakilala niya. Kaya pala una pa lang iba na ang pakiramdam ko sa babae na yun. Ang bigat ng enerhiya niya. Sino bang gumagawa nun? Anong intensyon nila? May iba pa ba yun bukod sa pagkuha ng pera sa anak ko? Sa tanong na yon, barahan naman ang ginamit nila. Sinabi na tungkol nga sa pera dahil gusto ni Jamaica na maiahon ang pamilya niya sa hirap. Naghahanap siya ng lalaking madaling makuhanan ng pera. Nalaman din nila na ang gumagawa ng gayuma ay mismong ina ni Jamaica. Mabuti na nga lang daw, nalaman agad nila dahil hindi lang pera ang nauubos kay Jonjon, pati ang enerhiya nito. Kung lalala pa ang gayuma, ibig sabihin nun, mauubos lalo si Jonjon. Mas mahirap daw kapag yon ang nangyari dahil dalawa lang ang magiging resulta. Ang pagkawala ng buhay nito o ang tuluyang pagkawala ng tino. Alin man doon, ayaw ng dalawa na may mangyaring masama sa anak nila. Kaya sa oras din ayon, nagsagawa sila ng ritual. Nahirapan pa nga ang albularyo dahil sa tagal ng panggagayuma at sa lakas ng gumagawa nun. Hindi kinaya ng isang araw lang, kaya itinuloy nila hanggang kinabukasan. Ang sabi sa kanila, kapag nakita nila si Jonjon, 3 beses nilang banggitin ang pangalan nito. Buong pangalan daw. Yun ang paraan ng paggising sa anak nila. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mag-asawa. Agad silang nagtungo sa bahay ng anak nila at ginawa ang sinabi ng albularyo. Bakit niyo po ako tinatawag, Tay? Anong meron? Love, nasan ka? Love, ano na naman yan? Bakit kausap mo na naman sila? Di ba sinabi mo na nga sa kanilang ayaw mo na silang makausap? Anong sinasabi mo? Mga magulang ko sila, paanong ayaw ko? Hindi ko nga alam bakit ko yung nasabi. Ang gulo ng bahay, naiirita ako. Ha? Anong pinagsasabi mo? Alam na namin ang ginawa mo. Ginayuma mo ang anak namin. Gayuma? Oo anak, kaya mo siya minahal at kaya ganito ang nangyayari na binubuhay mo ang pamilya niya. Umalis na nga kayo! Mga baliw kayo! Baliw! Anong kayo mga pinagsasabi ninyo? Alis dyan! Bilis! Love, pumasok ka na sa bahay. Bitawan mo nga ako. Huwag mo nga akong tawagin na love. Ano ba nangyayari? Naguguluhan ako. Naalala ko na nagpakasal tayo pero ngayon, ewan ko sa nararamdaman ko. Nagagalit ako. Hindi, ibang klase ng galit. Hindi siya basta inis o yung galit na gusto kong magmura. Iba siya. May mas malalim na dahilan. Love, wala yan. Nadadala ka lang sa sinasabi ng mga magulang mo eh. Sinabi ko na nga na bitawan mo ako, di ba? Lumayo ka sa akin dahil kapag nakikita kita o kaya naririnig ko ang boses mo, may kung anong umaangat na galit sa ulo ko. Ayokong makita ka! Ngayon, sino ang talunan, ha? Anong ginawa niyo sa asawa ko, ha? Ibalik niyo siya sa dati! Ayan na ang dati. Siya na yan mismo bago mo pa ginawa ang gayuma. Alisin mo yung pamilya na yan. Kung hindi, susunugin ko yung bahay na yan habang nasa loob sila. Walang iya ka. Love, huwag kang makinig sa kanila. Paano na ang anak natin? Huwag kang mag-alala. May mag-aalaga sa apo namin. Nandito pa kami. Kayong dahilan kaya nangyayari to. Mga pakialamera kayo. Mga walang hiya. Mga buwisit. Sinisira ninyong pamilya namin. Wala kaming sinisira dahil panlilin lang ang ginagawa mo sa anak namin. Hindi namin pwedeng palampasin to. Anak namin siya, kaya pananagutan namin siya. Binaon mo siya sa hirap. Walang yaka. Hindi lang anak ko ang galit sa'yo, kundi pati na rin kami. Wala kang puwang sa pamilya namin. Alam naming hindi kami perpekto na magulang o biyenan. Pero hindi kami papayag na may aargabyado sa anak namin. Pinapakita ko lang sa'yo na walang puwang sa mundo ang mga manloloko at mapagsamantalang tao.
Nagmamakaawa pa si Jamaica kay Jonjon na ayusin nila ang pamilya nila. Napaalisin niya raw ang mga magulang niya, na sila na lang ulit ng anak nila ang nasa bahay. Pero ayaw na ni Jonjon. Bigla siyang natauhan. Nakilala niya ang sarili niya. Naalala niyang kahit na minsan, hindi niya talaga minahal si Jamaica. Nadala lang siya ng kung ano at yon ay ang mahika. Ginawa na lahat ni Jamaica para maibalik si Jonjon. Mga ritual o kung ano-ano pa. Pero huli na ang lahat. May ginawa na rin ang albularyo na pagputol sa ugnayan nilang dalawa. Tanging kasal na lang ang nag-uugnay. Hanggang sa panahong kasalukuyan, nanggugulo pa rin si Jamaica. Lalo na, hindi niya mabawi ang anak niya. Nagsampa na siya ng kaso, wala pa lang nangyayari. Umuusad na rin ang papel na pinapaayos ni Jonjon para sa hiwalayan nila ng asawa niya. Masyadong nakampante si Jamaica. Akala niya, hindi siya mabubuko sa lihim niya. Pero mali siya. Gaya nga ng sinabi ni Phil, hindi nagwawagi ang masasama. Kahit pa magalit siya sa mga biyenan niya, wala pa rin siyang laban dahil kakampi na nila si Jonjon, na ilang taon niyang nauto. Nagbabayad pa rin si Jonjon ng mga naging utang niya dahil sa pamilya ng asawa niya. Pinalayas ang mga yon, kaya naging laman ng kalsada sa kamay nilaan. Mga namamalimos at doon na natutulog sa kalye. Minsan talaga, may mga bagay na hindi nasusukat sa pera, sa yaman o sa estado sa buhay. Mas mahalaga pa rin ang respeto, pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa mga taong naging bahagi ng ating buhay. Kapag nag-asawa na ang isang tao, normal lang na unahin niya ang sariling pamilya. Pero hindi yun dahilan para kalimutan ang mga magulang na nagsakripisyo para sa kanya. Ganon din naman sa isang manugang. Hindi kailangang mahalin agad ang biyenan, pero sapat na ang marunong siyang gumalang. At bilang biyenan, hindi rin lahat ng pagkakataon ay kailangang makialam sa buhay ng mag-asawa. Minsan, ang pag-unawa at tamang distansya ang susi para manatiling maayos ang samahan. Kung totoo man o hindi ang paniniwala ng iba tungkol sa gayuma, isang bagay ang tiyak. Walang anumang paraan ang makakabuo ng masayang pamilya kung ang pundasyon nito ay panlilinlang, pagmamanipula at pagkontrol sa damdamin ng iba. Tandaan na kung ikaw ay magiging manugang balang araw, piliin mong maging dahilan ng pagkakaisa, hindi ng pagkakawatak-watak ng isang pamilya. Dahil ang pamilya ng asawa mo ay pamilya mo na rin sa oras na nagbuklod na kayo. Kaya naway wag maging salbahe na manugang. Kayo ba mga apo? Nakakilala na rin ba kayo ng ganitong klase ng tao? Yung manugang na salbahe. Kung ganon, maaari kayong magbahagi sa amin ng inyong kwento. Kasabay na rin ng inyong komento at opinyon. Naway may hatid itong aral para sa lahat. Maging biyenan ka man, anak o manugang. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.